Our third day actually here in Calabarzon Tour. Nandito kami ngayon sa Dinahican, Infanta, Quezon, kung saan ay mawi-witness namin first hand kung paano ginagawa ang asin. Ayun ang kanilang lutuan, stock, parang bodega. Karamihan po ng mga tao rito ay pangisda ang kanilang kinabubuhay. Pero meron pong small percentage na yung iba ay nasa farming at yung iba po ay nasa business. Ano po? And sa panahon po ng gantong amihalin, gantong tagulan, karamihan po ng mga mangisda ay yung malalaki, yung mga palakaya, lumilipad po sila mula sa harap ng Pacific papunta sa West Philippine Sea. Ano po? Yung iba naman po, dahil hindi nila kaya, dahil sa liit ng bangka nila, ang nagiging trabaho nila sa panahon ng tagulan ay magsaka, o kaya mag-construction, o kaya mag-tricycle driver. Yun po. And dito rin po sa barangay ng Dinahican, diverse po ang ethnicity dito sa lugar. Dahil matatagpuan po natin dito na karamihan mga Bisaya at mga Waray ang nakatira po sa area na to. So mayroong Muslim, may Bisaya, may Waray, mayroon din po mga Tagalog. Yun po. Kasama rin po natin dito sila ma'am po, mula po sa Samadin o samahan ng maliliit na mga isda ng Dinahican na kung saan ay ipapaliwanag po nila yung pong proseso kung paano ginagawa ang asin dito po sa barangay ng Dinahican sa bayan ng Infanta. Dalawa po ang asinan dito po sa Infanta, kaya lamang po yung isa ay solar. So, dahil ganito ang panahon natin, dito tayo pumunta sa area na po ito. Si Ate Jubilin po ay member na samahan ng mangingisda ng Dinahican. Opo, yan. Sila po yung mga gumagawa nitong asin. Ayan. So, baka pwede mo pong i-kwento paano nyo po ginagawa ng asin. Ayan po ay madaming proseso yung nasa bodega po natin ang unang processing. Yan po ay, bago namin po dalahin dito yung tubig, ay siya po ay aming inahakot dito ng nakalagay po sa container. Okay. Tapos yun po, bago po ilagay sa container, yun po ay aming sinasala muna bago po isalin sa mga drum. Ilang sala po? Bali, 3 sala po siya nagiging process ng pagsasala. Bago po natin siya lutuin. Kasi yung nakita ko po sa North, parang meron silang, sabi natin, parang palayan ng dating. Opo. So, ganun din ba siya? Parang, so talagang from the dagat? Opo, from sa dagat, ilalagay po namin siya sa container at sasalain. Okay. Pagka nasa container na po, nadala na po namin dito, amin po siya uling sasalain. Okay. Papunta naman sa drum. Okay. At bago po naman namin siya lutuin, nasalain uli po. Wala ba siyang araw, kunyari, bago nyo isali? Po siyang nakababad sa Australian salt. Yung unang sala? O pangatlong sala? Yun na po yung pangalawang sala. So from dagat, unang sala, tas 3 days bago salain uli. Opo. Sa pangatlo? Alam na po siya. Opo. Ayun na po siya yung... Ito yung pangatlo. Yan po yung niluluto na po yan. May apoy po yan sa ilalim. Hindi po siya kailangan kumukulo. Kasi pag siya po kulong-kulo, mahirap po mag-asin. Mahirapan po tayo. So dahan-dahan. Mga ano yung average days na nakasalang siyang ganyan? Ano po yan? Oras lang po yan. Oras. Sa isang ganito po na salaan, ilang sako ang nagagawa? Ang isang drum average kasi namin ay bali 6 na tiklis. 6 na tiklis. Yan po Yun ang tiklis. Ay, yan. Ano po yun? Finished product na? Opo. Siya na po yung basics. Paano siya, dinudurog pa ba siya? Yan na po, yan na po.
Paano siya, ano? Para kasi siyang ano eh, ano yung Iodize. Alin yung... kinaskas na yelo. Paano kasi 'di ba dalawang klase ang ang asin, isang iodized, isang rock salt. So dito sa inyo Wala anong po kaming iodized. okay, puro rock salt. Kasi yung pong iodized, may doon po yung mga ingredients. Yung po bang asin nyo rito exclusive lang na napupunta dito sa sa Quezon o nakakarating na sa ibang lugar? Nakakarating na po sa ibang lugar. Nakakarating na po yun ng Lucena, ng Pasay, ng Panukulan, So oras lang. Iodine siya. Hindi, rock salt lang eh. Paano mo siya naibibenta? Di ba bawal magbenta ng walang iodine? May Australian salt po yung Yung sa pangalawang sala, lalagyan nyo ng Australian salt. po, nakababa na po yun doon sa pangalawang sala. Tapos, yung pangalawang sala na nababara ng Australian salt, yun na yung papakuluan. Opo, ikatlong sala po yan bago po ilagay yan. Kasi pati alam ko bawal na yung ano. Ano daw nagagawa ng Australian salt? Ba't nilalagyan? Para saan? Hindi daw Para po lang siya mas mabilis tayong makaluto na kasi. At saka yung gumagamit ng may Australian salt, hindi pa ulit-ulit yung tanong na parang ikaw. Okay, so ito pala. So, made of stainless steel. As compared dun sa north, kasi sa north parang kawa lang sila eh. Sa north, nag-i-start pa lang. So, talagang tubig na tubig pa lang siya. Ayan. Tapos, eto na yung fish product niya. Buo-buo na, oh. May nabubuo na. Tapos, sasalain, ayan. Tapos, lalagay na doon. Tapos, papabayaan lang tumulo para mag-dry. And then, tsaka siya isasako. Sa bandang dulo, ayun, ayaw natin pumasok for hygienic purpose. Ayun yung asin, pinapatuloy pa rin ang pagpapatuyo, parang yung tubig. Yan. Bigayan na po ng ayuda. Ayan po. Pampatalino po ng utak. Karamihan po ng mga tao rito ay pangisda ang kanilang kinabubuhay. Pero meron pong small percentage na yung iba ay nasa farming at yung iba po ay nasa business. Ano po? And sa panahon po ng gantong amihalin, gantong tagulan, karamihan po ng mga mangisda ay yung malalaki, yung mga palakaya, lumilipad po sila mula sa harap ng Pacific papunta sa West Philippine Sea. Ano po? Yung iba naman po, dahil hindi nila kaya, dahil sa liit ng bangka nila, ang nagiging trabaho nila sa panahon ng tagulan ay magsaka, o kaya mag-construction, o kaya mag-tricycle driver. Yun po. And dito rin po sa barangay ng Dinahican, diverse po ang ethnicity dito sa lugar dahil matatagpuan po natin dito na karamihan mga Bisaya at mga Waray ang nakatira po sa area na to. So mayroong Muslim, may Bisaya, may Waray, mayroon din po mga Tagalog. Yun po. Kasama rin po natin dito sila Ma'am po, mula po sa Sama din o samahan ng maliliit na mga isda ng Dinahican na kung saan ay ipapaliwanag po nila yung pong proseso kung paano ginagawa ang asin dito po sa barangay ng Dinahican sa bayan ng Infanta. Dalawa po ang asinan dito po sa Infanta, kaya lamang po yung isa ay solar. So, dahil ganito ang panahon natin, dito tayo pumunta sa area na po ito. Si Ate Jubilin po ay member na samahan ng mga isla ng Dinahican. Opo, yan. Sila po yung mga gumagawa nitong asin. Ayan. So, baka pwede mo pong i-kwento paano nyo po ginagawa ng asin. Ayan po ay madaming proseso yung Nasa bodega po natin ang unang processing. Yan po ay, bago namin po dalahin dito yung tubig, ay siya po ay aming inahakot dito ng
nakalagay po sa container. Okay. Tapos yun po, bago po ilagay sa container, yun po ay aming sinasala muna bago po isalin sa mga drum. Ilang sala po? Bali, 3 sala po siya nagiging process ng pagsasala. Bago po natin siya lutuin. Kasi yung nakita ko po sa North, parang meron silang, sabi natin, parang palayan ng dating. Opo. So, ganun din ba siya? Parang, so talagang from the dagat. Opo, from sa dagat, ilalagay po namin siya sa container at sasalain. Okay. Pagka nasa container na po, nadala na po namin dito, amin po siya uling sasalain. Okay. Papunta naman sa drum. Okay. At bago po naman namin siya lutuin, sasalain uli po. Wala ba siyang araw, kunyari, bago nyo isali? 6 days po siyang nakababad sa Australian salt. Yung unang sala? O pangatlong Hindi po, sala? Yun na po yung pangalawang sala. So from dagat, unang sala, tas 3 days bago salain uli. Opo, Sa yun pangatlo. Po, alam na po siya. Opo. Ayun na po siya yung... Ito yung pangatlo. Yan po yung niluluto na po yan. Yan po yung yan sa ilalim. Hindi po yung siya kailangang Kumukulo. Kasi pag siya po'y kulong-kulo, mahirap po mag-asin. Mahirapan po tayo. So dahan-dahan. Mga ano yung average days na nakasalang siyang ganyan? Ano po yan? Oras lang po yan. Oras. Sa isang ganito po na salaan, ilan sako ang nagagawa? Ang isang drum Average. po kasi namin ay bali 6 na tiklis. 6 na tiklis. Yan po yung Yun ang tiklis. Tiklis. Ay, Yan. ano po yun? Finished product na. Opo. Siya na po yung basics. Paano siya, dinudurog pa ba siya? Yan po, yan na po. Paano siya Para kasi siyang, yung... iodize? Alin Yung yung kinaskas na yun, paano kasi 'di ba dalawang klase ang ang asin, isang iodize, isang rock salt. So dito sa inyo Wala anong po kaming iodine. okay, puro rock salt. Kasi yung pong iodine, may kunti po yung mga ingredients. Yung po bang asin nyo rito exclusive lang na napupunta dito sa sa Quezon o nakakarating na sa ibang lugar? Nakakarating na po sa ibang buwan. Nakakarating na po yun ng Lucena, sa Pasay, sa Panukulan, Maliit. So oras lang. Iodine siya. Hindi, rock salt lang eh. Paano mo siya naibibenta? Di ba bawal magbenta ng walang iodine? May Australian salt po yung Yung sa pangalawang sala, lalagyan nyo ng Australian salt. nakababa na po yun doon sa pangalawang sala. Tapos, yung pangalawang sala na nababara ng Australian salt, yun na yung papakuluan. Opo, ikatlong sala po yan bago po ilagay yan. Kasi pati alam ko bawal na yung Ano daw nagagawa ng Australian salt? Ba't nilalagyan? Para saan? hindi daw Para po lang siya mas mabilis tayong makaluto na kasi. At saka yung gumagamit ng may Australian salt, hindi po ulit-ulit yung tanong na parang ikaw.